DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas ang oras. Alas 6:03 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. ACS Balita. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Metro and Mega Manila! Magandang umaga ho sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pinoy saan mang panig ng mundo. Narito ng mga ACS Balita. Presyo ng LPG may rollback na 5 piso kada kilo ngayong buwan. ACS Balita. Bilang ng tambay sa bansa bumaba noong Abril. ACS Balita. 20 magsasaka mula sa Baguio City ipinadala sa South Korea. ACS Balita. Gatchalian, Cayetano naglabas ng magkaibang advisory sa work arrangement ng Senado. ACS Balita. Pangulong Bongbong Marcos may mensahe sa mga senador. Ayusin muna ang gusot bago mag-special session. ACS Balita. Ang MMDA may mensahe naman sa publiko, school zone huwag gawing parking areas. ACS Balita. At school principal sa Eastern Samar natagpo ang patay, katawan bordado ng saksak. ACS Balita. Yan headlines sa mga ACS Balita ngayong araw ng Miyerkules at 10 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Minus Jerry Bahat, Anthony Taberna, kami huna ang inyong makakasama. Ako po, Kisas Habson. Ako naman si Edniel Porroso. Alamin natin na magiging kalagayan ng ating panahon ngayong Wednesday morning. Kasama natin si Ma'am Grace Castañeda mula sa DOST Pag-asa. Miss Grace, good morning. Good morning din po, Sir Edniel and Miss Kisses, maging sa atin po mga taga-subaybay. Sa ngayon, habagat pa rin yung umiiral sa western section ng Northern Luzon. Maulap po yung kalangitan sa Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands. Possible din po yung mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dala ng habagat for these areas. Most likely po mga light to moderate yung mga pag-ulan natin and also may period din ng malakas na pag-ulan. While dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi na ating bansa, bahagya maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Kung meron tayong mararanasan ng mga pag-ulan, mostly yung mga biglaang pag-ulan po sa hapon at gabi dala ng localized thunderstorms. Sa ngayon, wala tayong monitor pa na bagyo or LPA na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. Yan po muna ang latest. Miss Grace, samantalahin lang namin ang pagkakataon, merong inilabas na advisory ang Pag-asa na ang El Nino condition ay umiiral na. Ano pong ibig sabihin nito? Yes po, tama po, Ms. Kisas, nagsimula na po yung ating El Nino condition kung saan yung ilang areas po or sa ating bansa is posibleng makalanas na po ng below normal na rainfall condition. But for now po, since habagat season pa, mostly yung nasa western section kapag po lalo na pag may bagyo is posibleng mas enhance po yung mga pag-ulan na mararanasan po natin. Ito ba ma'am yung dahilan kung bakit ganito? Halimbawa sa Metro Manila, hindi naman naulan. Grabe naman ang init, yung alinsangan ng panahon. So ngayon po generally is medyo ganun pa din po talaga yung panahon natin
kahit po sa nung mga climatologically. Kumbaga parang kapag po hindi ganun kalakas yung habagat, kapag po umaga sa katanghali, nandyan po yung mainit sa maalinsangan pa rin po na panahon. But pagsapit po ng hapon at gabi is nandun na po yung mga biglaang pag-ulan natin. So, ibig sabihin ba, ma'am, normal pa ang sitwasyon at wag muna kami mag-alala na baka humantong ito sa tagtuyot na, ma'am? Sa ngayon po, hindi naman pa po natin mararamdaman yung, kumbaga yung full-blown na epekto po ng El Nino, yung talagang below normal na yung mga pag-ulan natin. But it takes time po natin to na magtipid ng tubig habang ngayon nga is ina-expect natin, kumbaga for the western section, kasama na yung Metro Manila, dahil habagat season din po ngayon at ang effect ng El Nino is possible, enhance po yung mga rainfall po natin for these areas. And yung mostly yung sa eastern section naman po is below to near normal pa naman po yung mga pag-ulan natin. So enhanced na pag-ulan, yun ang epekto ng El Nino ngayong habagat season. Yes Thank you. po. Thank you, Miss Grace. Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat. Si Ma'am Grace Castañeda mula sa Weather Bureau DOST Pag-asa. ACS Balita. Samantala, silipin naman natin ang kalagayan ng trapiko. Nasa linya natin si Fe Karina ng MMDA Metro Base. Good morning! Good morning, Miss Fe. Wala si Miss Tolpo, si Ma'am Fe Karina. Ayun na nga ho, binabanggit ko ng Pag-asa. Kasama ko doon sa mga balita natin, sa mga headlines, sa mga pahayagam din. Yung mga nagbubukas pa lamang ho ng radyo ngayon ay ang development ho sa Pacific portion. Partner, na tama ba yung binabanggit mo kanina? Yung El Nino. El Nino condition ay umiiral na. Nararanasan Bagamat na. Oo. ang sabi ng Pag-asa, wag mo na, hinay-hinay lang at wag po kayong masyadong mag-alala dahil hindi pa naman full-blown. Pero still, kagaya nga ng kahapon, nakapanayam natin dito sa programa si Senator Sherwin Gatchalian. Oo. Itong period na ito ay nakalaan dapat sa paghahanda. Oo, totoo yan. Ikaw man ay government agency, government official, o ikaw ay simpleng mamamayan, itong period to ay dapat pinaghahandaan na natin. Hindi, medyo nag-alala lang ako kasi kasunod ng balitang yan, pagtingin ko sa kabilang dyaryo, ang nakita ko naman ang Gatdam, critical ang level. Pero ayun nga, tayo ho'y nasa tag-ulan na. Ang epekto ng tag-ulan plus El Nino, enhanced na mga pag-ulan. Ako ko naman ang inaalala ko yung mga pagbaha. Kapag humantong na yung mga Burmans. Kaya bago yan, dasal at paghahanda talaga kailangan natin gawin. Puntahan natin ang mga lansangan. Kasama natin si Ma'am Fe Karina na MMDA Metro Base. Miss Fe, good morning. Magandang umaga po sa inyo, Sir Edniel and Sir Ma'am Kizes at sa lahat ng nakikinig po ng DZRH. So, pisa po natin sa ubo ng EDSA mula dito sa may area po ng Cubao, sa may Erming Garcia. Moderate traffic na po tayo hanggang pagpasok po yan ng tunnel ng Aurora patungo na po dito sa may Annapolis. Then magkakaroon naman po tayo ng moderate traffic yung pag-akyat po natin ng flyover Ortigas patungo na po dito sa may split po ng Shaw Boulevard. Then moderate traffic naman po tayo dito na po sa may tramo patungo na po dito sa may Taft Avenue. Punta naman tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas lang po tayo ng moderate traffic. Yung palapit po tayo dito sa may intersection po ng Ayala Avenue. Pero after po yan, bibilis na po ang daloy. Makakaranas naman po tayo ng moderate traffic dito na po sa may intersection po ng Aurora, Cubao. Pero after po ng Cubao, mabilis na po ang daloy hanggang makarating na po tayo dito sa may monumento. Then punta naman tayo sa Katipunan southbound. Kung galing po tayo ng Commonwealth, papasok ng Old Balara. Mabilis po yun, ang daloy ng sasakyan, makakanas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Candy Industria. Then moderate traffic naman po tayo, yung palapit po tayo dito sa may Lanuza Avenue. After po ng Lanuza, mabilis na po ang daloy ng sasakyan hanggang makarating na po tayo dito sa may Taguig o hanggang paglabas po natin ng SLEX. Dahil punta naman tayo sa northbound ng C5, makakaranas lang po tayo ng moderate traffic dito na po sa may Libis flyover, patungo na po dito sa may intersection po ng Bonnie Serrano. Pero after po niyan, bibilis na po ang daloy hanggang dito na po sa pagsapit po natin ng area po ng Katipunan, palabas na po ng Commonwealth.
Paalala sa mga motorista, bawal po ang ending ngayon ng 5 and 6 sa oras po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan naman po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makaterya, 7 din po mag-start pero tuloy po yan ng coding hanggang 7 ng gabi. At kung mayroon naman po mga katanungan o na-encounter siya na kailangan po ng emergency assistance, pwede tumawag sa hotline MMDA 136. Yung policies ng traffic mula dito sa MMDA Metro Bay. Maraming salamat si Ma'am Faye Carinan mula sa MMDA Metro Base. Para po sa ating mga motorista na nakikinig ng DZRH sa 666 kHz dito sa Metro and Mega Manila. Sa mga mommies, daddies, mga chikiting nating papasok sa school, ingat-ingat po kayo ngayong umaga. ACS Good News. Simulan natin ang mga ACS balita sa Good News. May rollback kong 5 piso kada kilo ang presyo ng liquefied petroleum gas ngayong buwan. Inanunsyo ng Petron Corporation ng 5 piso kada kilo na rollback sa lahat ng kanilang gasol at Fiesta gas, katumbas ng 55 pesos sa kada 11 kilogram na regular tank ng LPG. Ang kagayang rollback ay pinututupad din ng Solane, Phoenix LPG Philippines at Filipino Energy simula pa noong nakaraang linggo. Ito ang unang rollback na ipinatupad matapos ang sunod-sunod na pagsipa sa presyo ng LPG mula Enero hanggang May 2026. Bunga pa rin ang matinding pressure sa global market. ACS Good News. Nabawasan naman ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong buwan ng Abril. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumaba ng 4.7% ang unemployment rate sa nasabing buwan mula sa 5% noong Marso. Ito ang kauna-unahang pagkakataon ngayong taon na hindi pumalo sa 5% mark ang unemployment rate sa bansa. Samantala, lumobo naman sa 15.2% o katumbas ng 7.41 o 7 milyong mga Pilipino ang underemployed o mga naghahanap ng karagdagang trabaho o working hours. Mas mataas ito kaysa sa nakalipas na 12.3% o 6 na milyong underemployed. ACS Balita. 20 magsasaka mula sa Baguio City na kabilang sa ikalawang batch ng seasonal farm workers ang ipinadala sa South Korea sa ilalim ng SFW program upang mabigyan ng dagdag na oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Ang nasabing mga seasonal farm workers ay nakatakdang magtrabaho sa iba't ibang agricultural farm sa loob ng 6 hanggang 8 buwan. Ito ay bukod pa sa 16 na magsasaka mula naman sa San Jose City sa Nueva Ecija na ipinadala sa Hongchon noong Abril. Sa may ilalim muna ang nasabing mga magsasakang Pinoy sa screening, orientation, medical and physical assessment, family counseling, psychological support at basic Korean language training bago ang kanilang deployment bilang paghahanda sa pagtatrabaho sa South Korea. Layunin ng SFW program na mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka at ang ugnayan ng Baguio City at Nueva Ecija sa South Korea. Inaasahan ding makakuha ang mga Pinoy farmers ng bagong kaalaman at karanasan na magamit nila sa pagpapaunlad ng agrikultura pagbalik sa Pilipinas. ACS Balita. Naka-work from home na ang mga empleyado ng Senado simula ngayong araw, June 10 hanggang 11. Alinsunod dito sa utos ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian kasunod ng natanggap na impormasyon mula sa National Bureau of Investigation hinggil sa umano'y security threat sa kapulungan. Ayon kay Senator Sherwin, ang kanyang direktiba ay para mabigyan ng daan ang pagsasagawa ng mga kaukulang security assessment, inspections at iba pang precautionary measures sa buong Senate premises. Taliwas naman ito sa naunang anunsyo ni Senator Alan Peter Cayetano na may pasok ang Senate employees hanggang Huwebes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Akala ko ba walang agreement sa power sharing? Hindi naman sila nag-agree. Yung isa work from home, yung isa. Itong problema naiipit yung mga empleyado. Yes. May ipit pati yung proseso. Di ba yung administrative function ng ating higher chamber? Yan ang nakasangkalan ho dito. Kawawa talaga dyan yung mga workers Kasi hindi nila alam kung sino ang susundin, kundi yung sarili nila na lang ang magdedesisyon, sino ba sa dalawa at ang saka, ating tutugunan. In effect, ang kawawa ay taong bayan. Ay, oo. Di ba yung mga proseso ng Senado talagang naapektuhan. Naku po. Oras natin sa buong Pilipinas. 6:17.
Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Tuloy ang mga ACS Balita. Kami pa rin ang inyong kasama ngayong Wednesday ng umaga. Sa ngalan ni Tunying at Jerry, ako po Kisas Habson. Ako naman si Edniel Parrosa. Samantala, dakuan muna natin ang Philippine Coast Guard. Rumesponde daw po sa oil leak ng sumadsad na barko sa Ilocos Norte. 15 sakay, ligtas. Ibalita mo yan, RH19. Ano, Lasco? Kisses, ligtas nga at nasa mabuting kalagayan na ang lahat ng 15 tripulante ng barkong LCT MSCI-1 matapos mag-emergency beaching o sadyang nagpasadsad kahapon ng hapon sa karagatang sakop ng barangay La Virgen, Milagrosa, Ilocos Norte. Kasunod nito, mabilis na kumilos ang Philippine Coast Guard o PCG upang pigilan ang pagkalat ng tumagas na langis mula sa barko kung saan naglatag ang ahensya katuwang ang iba pang kaugnay na ahensya ng gobyerno ng 2 linya ng oil spill booms upang mapigilan ang pagkalat ng langis. Agad ding nagpadala ang mga responder ng mga absorbent pads at absorbent booms para simulan ang recovery operation. Sa kasalukuyan, patuloy ang isinasagawang environmental protection at monitoring operations ng PCG upang hindi na kumalat pa ang tumagas na langis mula sa barko. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ACS Balita! Maraming salamat, Tina Nolasco. Mas gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaayos muna ang Senado sa isyu ng agawan sa liderato bago siya humiling ng isang special session. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi ng presidente na mahalagang magkaisa muna ang mga senador upang matiyak na maisusulong ang mga panukalang makikinabang o pakikinabangan ng publiko. Paliwanag ni Castro, wala ring mangyayari sa special session kung mananatiling magulo at may tensyon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Narito si Yusek Claire Castro. Una, hindi po natin katabi sa First Lady, hindi po natin alam kung ano kanina panag-usapan, but definitely sa pagiging mabait po ng ating unang ginang, normally it's just a friendly talks na, kamustahan. The way I see it po, ganun po ang First Lady sa aking pagkakakilala. Pero walang masasabi nating politika. ACS Balita! Samantala, mahigpit na ipinagbabawal lang ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapark ng mga sasakyan sa school zone. Ayon kay MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go, bago pa man ang pasukan nitong Lunes ay pinaigting na ng ahensya ang kanilang back-to-back school program. Kabilang niya rito ang araw-araw na clearing operation ng MMDA sa Mabuhay Lane, mga alternatibong ruta at major thoroughfares para matiyak ang ligtas at malayang daanan ng mga pedestrian lalo na ng mga estudyante. Gate ni Go, nakatutok ang MMDA sa pagbabantay sa mga sidewalk upang masigurong nagagamit ito ng publiko. ACS Balita! Natagpo ang patay ang isang 36 anyos na school principal sa Eastern Samar matapos tagtarin ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan noong madaling araw ng Lunes kasabay ng pagbubukas ng klase. Kinilalang biktimang si Leo, head teacher 1 ng Naga Elementary School, matapos matagpuan ng kanyang bangkay o natagpuan ng bangkay na nakahiga sa madamong bahagi sa barangay Alang-Alang, Kinapundan. Matay sa inisyal na investigasyon ng PNP bago ang krimen. Nakita pang biktimang nakaakas sa motorsiklo ng lalaking kinilalang sa alias na Ryan. Kasama isa pang rider na si alias Rick na parehong tinuturong suspect ngayon. Agad nagsagawa ng hot pursuit operation ng PNP Kinapundan, katuwang ang Provincial Intelligence Unit, na nagresulta naman sa pagkakaresto ng isa sa mga nabanggit. Sa ngayon, patuloy pang iniimbestigahan ang posibleng motibo at o sa pagpatay
habang hinahanap pa ang isa sa mga suspect. ACS Balita. Ipamamahagi na ng Bureau of Customs sa mga nakumpiska nitong produkto sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Layunin ng inisyatibong ito na gawing kapaki-pakinabang ang mga nakumpiskang produkto sa pamamagitan ng pagdodonate sa mga ito sa mga komunidad na apektado ng malakas na lindol. Inatasan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang lahat ng mga opisyal sa daungan sa bansa na i-audit at ihanda ang mga nakaimbak na kagamitan na kwalipikado para ipamigay. Kabilang sa mga ipamimigay na kagamitan ay ang mga damit, footwear, school supplies, tents at mobile power supply units na maaaring gamitin ng mga residente sa disaster-prone areas. Ayon kay Nepomuceno, mas mainam na mapunta ang mga ito sa mga nangangailangan kaysa sa mabulok sa mga bodega. ACS Balita. Nasa 51.69 million pesos ang kinikailangan ng Department of Education para sa paglilinis at pagsasaayos ng mga paaralang napinsala na magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Sa naturang halaga, 7.78 million pesos ang para sa cleanup at clearing operations ng 267 na mga naapektuhang eskwelahan, habang 43.9 million pesos naman para sa repairs ng mga silid-aralan. Batay sa initial na assessment, abot sa 1,400 classrooms ang nasira ng malakas na pagyanig, kung saan 896 sa mga ito nagtamo ng minor damage, habang 276 ang may major damage at 199 naman ang tuluyang nawasak. Bukod dito, mayroon ding 114 na water, sanitation and hygiene facilities ang napaulat na nasira. Region 12 pa rin ang nakapagtala ng pinakamaraming damaged classrooms na nasa higit 1,000. Sinundan ng Region 11 na may 192 at Region 10 na may 77. ACS Balita. Nag-deploy ng satellite phones, communication units, hot meals at food packs ang Philippine Red Cross sa mga lugar sa General Santos at Sarangani na naapektuhan ng malakas na lindol. Ayon kay PRC Chairman at Chief Executive Officer Richard Gordon, particular na isinagawa ang deployment ng mga equipment at assistance package sa mga komunidad na na-isolate dahil sa nawasak ang mga infrastruktura. Giti Gordon, nakatanggap sila ng mga report galing sa volunteers na ilang lugar ang hindi pa napupuntahan ng mga otoridad dahil sa mga nasirang tulay na hindi pa rin madaanan. Pagtitiyak ng PRC Chair, gagamitin nila lahat ng mga available resources, kabilang ang kanilang logistics, trucks at emergency response assets para mapadalhan ng tulong ang mga apektadong residente. ACS Balita. Higit 22,900 na mga individual ang napilitan namang lumikas dahil sa malakas na lindol na yumanig sa Mindanao. Batay naman yan sa numero ng Philippine National Police, kung saan lumalabas na nanatili ang mga evacuees sa 37 mula sa 1,705 evacuation centers na inihamda sa mga apektadong residente. Sabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., wala naman silang naitalang mga looting o security-related incidents at sana wag na nga dyan sa mga lugar at tinamaan ng lindol. Samantala, 2,488 na mga tauhan ang i-deploy ng hanay para sa security efforts ng pamahalaan at upang matiyak na maayos, ligtas at kontrolado ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang government response. ACS Balita. Samantala, namataan ang isang melon-headed whale na sumadsad sa mababaw na bahagi ng dagat sa Cagban Jetty Port sa Boracay Island ilang oras matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong Lunes. Ayon sa mga saksi, paikot-ikot ang marine mammal sa mababaw na tubig at bumangga pa sa nakadaong na bangka. Agad na itong tinulungan ng ilang residente na nagtulak pabalik sa mas malalim na bahagi ng dagat. Gayunman, pinaalalahanan ng marine mammal experts na sa ganitong insidente dapat ay agad itong ipag-ibigay alam sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para maiwasan ang posibleng mas malalang injury sa balyena. ACS Balita. Sa puntong yan, nagtatapos ang unang bahagi ng ACS Balita. Ngayong araw na ito ng Miyerkules at 10 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating pagbabalik, alamin natin ang Word of the Day para sa ating malakas promo. At syempre, mga report sa labas ng himpilan. Ilan pang mga balita talakayan. Standby lamang ho kayo. Oras natin sa tindahan ni Aling Nelia. Oras natin. Nawala yung oras ko. 6:30 ng umaga.
Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time Lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Sa ngalan pa rin ho ni na Anthony Taberna, Anthony Taberna at Jerry Baha. Ako po, Kisas Habson. Ako naman si Edniel Parrosa. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ay, tuloy-tuloy pa rin ho. Tuloy-tuloy pa rin ang ating balitan at syempre pamimigay ng premyo para sa mga chikiting, ha? Yung mga kailangan ng baon dyan. Yes. Pero syempre bibigay namin sa inyong mommies at daddies. Oo. Ang ating hong malakas promo kasamang Charm Fabcon ay nasa Barangay Western Bikutan sa lungsod ng Taguig ngayong umagang ito. Harapin nyo si Sherwin Alfaro para sa ating mga listener. Bigyan nyo ng ating password. Ang ating word of the day ngayong araw ay... Checkmate. Checkmate. Parang sa ano? Chess, Chess mate. lang, oh. Pag sinabi sa chess Mate na ka. mate ka, ibig sabihin wala ka ng galaw. Yes. Wala ka ng bitaw. Wala ka ng pupuntahan. Ay, iba pala yung walang bitaw. Iba yun, pang youngsta na pala yun. Checkmate o mate. Ayan. Ang sabi raw ni Senator Kiko kay Senator Cayetano, checkmate. Checkmate. Bakit nasabi ng senador yung checkmate na yan? Mga balita. Alamin natin yan. Ba't si Jose Maricha na tumutugtog? Basta tabayanan niyo mamaya si Sherwin. Ulitin natin na sa Barangay Western Bikutan sa lungsod ng Taguig, ang malakas promo. Congratulations in advance sa atin hong magiging winner. Mga balita. Bakit napipindot ko lagi? Anong... Bakit si Jose Maricha na yung napipindot ko? Nagpaparamdam na ba? Nagpaparamdam na ba? Wala raw magki-Christmas. Aabot ba tayo ng September, partner, nang hindi nagkakaayos ang ating higher chamber? Huwag naman ganun. Tsaka kapag ka-Christmas, ano yan eh, month of love yan eh. Ganun ba? Month of forgiveness. Season of forgiveness. Yes. Sorry ho, hindi ho namin binabagit intentional yun. Napipindot ko lang si Jose Marichan for some reason. Pero, nga, no? Baka nagpaparamdam lang si si Jose Marichan, Dr. Jose Marichan. Grabe ka naman sa nagpaparamdam, para namang... Hindi, ibig sabihin nagpaparamdam ng mensahe niya na, oy, mag-ayos na Mag-ayos kayo. na. Because Magpatawad. Christmas. Every day is Christmas. Yan. Hindi lang na Disyembre. Yung mga empleyado siguro ng gobyerno, ano? Lalo na dyan sa Senado. Paano kaya ang sistema nun? Magiging, maganda dyan, dalawang tatanggapin nilang bonus. Mamaya nga, tanungin natin si Raymond Dadpaas, baka meron tayong update. Paano ba sistema na nga nila dyan sa Senado? Tsaka, kumusta ang Senado ngayon? Kasi start na ngayon ng work from home arrangement. At least para doon sa utos ni Senate Pro Tempore, abiso, Senate President Pro Tempore, Senator Sherwin Gatchalian, ating nakapanayam kahapon at kanyang binabanggit, very firm. Sa batas, iisa lang daw ang Senate President Pro Tempore ngayon. At yun ay yung inihalal ng majority na 12. Oo. Kung sino ba ng 12? Kasi ang majority dati ay 13. Wala na yung burado na 12-10 na nga eh. 12-10 na eh. So, sige na nga. By the rules of the numbers game, kung sino yung 12 o yung majority, siya ang majority. Pero, matetechnical o natetechnical doon sa kung sino ang Senate President. Dahil ang itinatakda ng saligang batas, dapat 13 boto ang makuha bago mahalal ang isang senador bilang pinuno ng Senado. Pero dahil nga mayroon tayong Senate President Pro Tempore, parang siya na rin ang de facto acting Senate President. Kaya nagkakagulo tuloy dun sa
hindi ko lang maintindihan. Bakit alam naman ng lahat kung sino ang majority? Bakit nagawa pa ng advisory yung kabilang grupo? Hindi alam mo naman na Edniel kasi ito na nga yung nagkakaroon ng kalituhan ngayon. Kasi kahit na sabihin natin na merong acting Senate President, hindi pa naman tinatanggap Hindi pa tinatanggap, Ganun ba pero yun? para sa kanya, siya pa rin ang Senate President. Parang at sa hindi ano lang natin yan masisisi eh. yun. Parang sa boxing lang yan eh. Dinaya! Ganun. Oo, ganun, di ba? Kahit sa mga eleksyon, di ba? Dinaya! Dinaya halalan, kami. Hindi valid yung yung naging botohan. Pero tama yung sentimento ng marami sa ating mga kababayan na naku, hindi lang ho naiipit yung empleyados ng gobyerno, kundi yung function ho ng pamahalaan. Kagaya nito, ang Malacanang ay open or bukas para sa isang special session. Pero kahit si Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni Jose Claire Castro, ilag na simulan yung special session kung hindi mag-aayos yung ating mga senador. May punto din naman talaga Magsasayang lang kayo ng oras. Sayang laway lang. Sayang laway lang. Press release na naman yan. Oo, Facebook tapos Live na naman yan. Walang matatapos dahil hindi nga magkakasundo yung mag-uusap-usap doon. Parang si diba? Alexandria San Juan ng DA, lagi nakatuto sa mga nagpi-Facebook Live. Ay gano'n na nga lang ba? Pag may hindi na settle, pag may deadlock, Facebook Live, hindi natin naayos sa tamang forum. Ayan. Minsan talaga, itong yung digital era, minsan di mo alam kung nakakatulong o nakakasama pa ngayon. Pwedeng i-weaponize kasi. Pero ayun nga, function ng ating pamahalaan na sira. Maganda sana yung special session sapagkat maraming pwedeng ihabol dyan eh. Gaya na lang ng promotion ng AFP Generals. Kailangan yun. Again, for context, itong AFP Generals na ito, hindi lamang ho sila natin binibigyan ng reward for their years of service para sa promotion. Ang hawak ko nilang mga posisyon ay leadership sa key units ng military na nakatutok sa external defense. So kapag napabayaan yung mga yan, sayang, nurturing pa naman sana. Di ba ang problema natin nasa West Philippines yun? Kung yung key units na nakatutok sa West Philippines yung napupurnada o naapektuhan, hindi kaya napapaisip tuloy yung mga kababayan natin. Hindi kaya sinasadya na lang na i-delay, i-discarrel itong mga sitwasyon natin dyan sa Senado. Samantala, puntahan muna natin ang Kamindanawan. Ayan, mas magandang pag-usapan yan. Ang Senado rin naman kasi ay nag-commit isang buwang sahod, para isang buwang sahod. Isang 300,000 pesos bawat isa. At least sa majority Sa senators. majority. Para dyan sa Mindanao. Pero sabi nila ay hinihimok din nila ang minority na sumama sa kanila na plano na magbigay ng sahod. Speaking of tulong sa Mindanao, yung ilan daw sa paghatid ng tulong diyan sa areas na nilindol following the magnitude 7.8 na lindol, pahirapan pa rin. Kahit sa mga baradong kalsada, nakatutok pa rin live ang DZRH News FM Jensen sa pangunguna ni Sir Dodi Ladrera. Sir Dodi, good morning. Kumusta ho dyan? Adel, magandang umaga sa iyo. Adel, nananatiling putol at hindi pa rin madaanan ng anumang uri ng sasakyan, ang National Highway na nagdudugtong mula sa lungsod ng General Santos City patungo naman sa bayan ng Glan, Sarangani Province. Sa report naman ni Rodrigo Sosmeña, ang Regional Director ng Office of the Civil Defense Region 12. Ito ay bunsod na rin ng mga bumagsak na tulay at nasira mga kalsada sa naturang lugar sa Glan, Sarangani Province. Sa opisyal na pahayag ng ehensya, ang Glan, Sarangani ang may pinakamatinding pinsala at casualties o bilang ng mga namatay. Sa kasalukuyan, marami pa rin ang mga residente ang napaulat ng missing at kasalukuyan pang pinaghahanap sa nagpapatuloy na search and rescue operations. Samantala, tuloy nang ipinasara ni Jensen City Mayor Lorny Pacquiao ang overland bus terminal ng General Santos City. Ito ay kaugnay naman ng malawakang pinsala sa mga infrastruktura. Pinapayuhan naman ng mga residente at mga behero na kanselahin mo muna ang mga hindi importanteng biyahe at manatiling nakatulog sa mga susunod na ulat ng LGU General Santos City. Report mula sa DZRH News FM. General Santos City, Dodi Ladrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dodi. Nawala si... Ayan. Yung binabanggit mo nga na itong report mo na paghatid ng tulong dun sa mga baradong kalsada, ibig sabihin may mga, even yung mga national government agencies na lumipad o lamanding dyan sa Mindanao, hindi pa talaga nape-penetrate yung ilan doon sa mga apektado sa ground zero?
simula kahapon, sinimulan na ng gobyerno na gamitin yung mga aerial assets ng pamahalaan natin. Initially, meron na rin naihatid na tulong. Pero ang gusto kasi ng lokal na pamahalaan ng Clan, sana mas eficiente at mas mabilis at mapabilis ang paghatid ng relief goods. Pero ginagawa na rin ng paraan at ginagawa ng paraan ng national government upang mas maging epektibo ang paghatid ng mga relief goods sa Kanyel. So, paano ang sistema ngayon? Pending doon sa pagdating ng mga tulong, kamusta yung ating mga kababayan, lalo na yung mga biktima dyan ng lindol? At saka yung sinasabi mong mas sistematiko, mas mabilis, ano bang gusto nilang mangyari? Paanong mabilis? Saan sila dadaan? Saan paano anong gagawin nilang paraan para maihatid ang tulong? Ngayon naman, sa panig naman ng Department of Public Works and Highways, nagbigay sila ng timeline. Isang linggo ang hinihingi nila. Para nang sa gayon ay maisaayos ang mga road damages na natamo dahil naman sa epekto ng malakas na paglindol dito sa probinsya ng Sarangani. So ginagawan rin ng paraan ng Department of Public Works and Highways maliban din sa tulong na binibigay ng Philippine Air Force na gamitin ng government aerial assets sa Kainel. Alright. Ingat kayo dyan, Dodi, at hingi kami ng update from time to time. Salamat. Si Dodi Ladrera ng ating DZRH News FM dyan sa General Santos City. Ano bang mas malaking numero? 12 o 10? By 12. Ano bang mas malaki? 12 o 10? 12. 12, di ba? Sabi ng 12. dalawa. Oo. 12 o 10? 12 nga. Ulitin ko, ano bang mas malaking number? 12 o 10? 12. Oras natin sa buong kapuluan. 6:46. Pilipinas, 6:53 ng umaga. Puntahan naman natin ang Eastern Seaboards dito ho sa may lalawigan ng Aurora. Grabe ho yung mga waves dyan, mga alon, kahit walang bagyo. Kilala ho talagang surfing, isa sa mga surfing capital. If not the surfing capital ho dito sa Luzon, ito hong Aurora. Kaya talagang nakalulungkot din, partner, na mabalitaan yung nangyari doon sa dalawang student athlete ng Ateneo. Malaki pa naman din ang at stake dito at marami nakatutok dito sa sa istorya ng UAAP. Ayan. Kaya doon sa mga fans ng Blue Eagles at even the whole sports community nagluluksa dito sa pagkamatay ng dalawang manlalaro. Oo. Ang sinasabi naman wala naman daw talagang foul play, pero nais malaman ano ba talaga ang totoong nangyari nung araw na yon. During training may statement na yung Dipakulaw Police at ang sinasabi na yung unang issue na lumabas na baka may weights during the training habang nasa dagat sila. May pabigat ba? Dinibunk na. Ibig sabihin, sinabi na ng Dipakulaw Police na walang weights nung mangyari yung incident na yan. Pero alamin natin yung ilan pang sa mga update dahil mukhang ang lokal na pamahalaan ay kumilos na rin at nagsagawa ng kanilang parallel na pag-isiyasat para dito sa naging sensational ng issue na ito. 2 buhay ho ang nawala. Very promising careers ang nawala sa puntong ito ng kanilang pag-asanay. Nandyan sa Aurora, si RH25 Grace Ansano. Miss Grace, kumusta dyan? Kisses at Eniel, isang parallel investigation nga ang isasagawa ng lokal na pamahalaan. Sa katunayan, ngayong umaga, magtutungo para sa site inspection or ocular inspection ang mga tauhan ng lokal na pamahalaang bayan ng Dipakulaw sa pangunguna ng kanilang MDRMO, Municipal Tourism Officer, gayon din ang Philippine Coast Guard, Philippine National Police Lokal, at ang nag-i-issue na mga permittees sa bawat mga resort and hotels owner dito. Maging yung mga transient houses ngayon ay tututukan din. Dahil nga lumalabas base dun sa initial na investigation at kapanayam ko nga kay Mayor Danny Tolentino kahapon, walang coordination ang may-ari ng resort na pinagdausan ng team building o ito ay tinatawag nga nila na bahagi
ng kanilang patakaran na kinakailangan ang lahat ng mga hotels and resort owners kung may mga panauhin at may mga water activities na gagawin, kinakailangan coordinated sa kanila upang sa ganon agad ding magdi-deploy ng mga tauhan ng MDRMO, ayun din ang local police para nga bantayan at ginagawa na mga team building activities. Lumalabas kasi na nagtungo ang grupo nitong dalawang varsitarian na mga atletang ito ng Universidad ng Ateneo na isinagawa nila yung kanilang bahagi ng team building. Bagay na inalmahan nga sa sama ng loob ng ina ni Rene. Ito ay isa ngayon na tinututukan ng lokal na pamahalaan. Mahalaga raw, ayon kay Mayor Danilo Tolentino, na makita kung saan nagkulang upang sa ganon ma-review muli yung kanilang umiiral na municipal ordinance. Maging ang sangkuyang panglalawigan kahapon sa privileged streets ni Board Member Mariano Tangson at ni Board Member Aranya, kanilang ipinahayag na kinakailangang ipatawag din nila ang mga tauhang nabanggit na mahalaga ang papel upang makita saang bahagi mayroong pagkukulang. Matatandaan sa mga nakalipas na buwan at tuwing summer vacation, nagkakaroon ng mga naiitala na mga droning incidents sa mga baybaying dagat na sakop dito nga sa lalawigan ng Aurora. Pinakamarami na naiitala na mga pagkalunod ay ang bahagi ng Dipakulaw sa may Lobot, Barangay Lobot, Barangay Lipit at magayon sa Barangay Mijares. Ito kasi ang may malalakas na current at kanilang inilalagay ang mga signages para paalala sa mga nagtutungo rito, lalo na ang mga bakasyonista. Hindi maiwasan na magkaroon ng reaksyon ang iba't ibang sektor dito sa Aurora. Una nang nagpahayag si Aurora Governor Isidro Galban ng pagkalungkot at pakikiramay sa pamilya ng biktima. Nanawagan din siya na ipagdasal hindi lamang ang dalawang pumanaw, maging ang mga pamilya nito. So sa ngayong umaga, inaasahang magkakaroon ng resulta para i-report din ito at magkaroon sila ng buo, consolidated na report yung mga opisina na aking nabanggit para nang sa ganon ay malaman kung sino ang may kapabayaan. Yan ang ating Miss follow-up Grace. report. Yes. Isang tanong lang kumusta ba ang panahon na diyan? Alam nating malakas ang alon lagi diyan sa may bahagi ng Aurora, pero kumusta ba ang panahon nitong mga nakalipas na araw kung nakikita mo at napapansin mo at nung araw na nangyari yung trahedya? Okay. Dito sa Aurora ay medyo mayroong paminsan-minsang malalaking alon, pero nung mangyari yun batay sa aking pakikipanayam sa mga lokal na pamahalaan ng Dipakulaw, hindi gaanong may kalakihan ang mga alon. Kaya nga yung part ng activity na iyon na sinasabing team building, pero sa nakita rin ng lokal na pamahalaan ay may parte na parang something, a training, part ng kanilang team building. At ayon nga dun sa sinabi ng Mayor Danny Tolentino, naglalakad sila doon sa may hanggang Bewang. Batay na rin doon sa report ng PNP sa initial na kanilang pinahayag sa press conference kahapon. Hanggang Bewang yung tubig na nilakaran nitong nagtitim building na ito. At hindi naman daw ganun kalakas yung current, pero biglang nawala nga at lumubog ang dalawang ito at yun nga, posibleng kinain ng current pa ilalim at almost 30 minutes unang nakita nga itong si Rene at sumunod, after 1 hour, ay ito na ngang Nigerian national na si Divine. So, Alright. ganon yung mga pangyayari. Babalikan ka namin, Miss Grace, from time to time para sa tinutukang issue na yan ating mga kabayan. Thank you. Okay, Edniel at Kisses, yan ang ating follow-up report. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa lalawigan ng Aurora, si RH25,
Grace Sansano. Oras natin sa buong Pilipinas. 7:01 a.m. This time check is Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga live na live sa DZRH Radio, DZRH TV, DZRH Digital, nationwide, worldwide at netwide. DZRH Pangunahing balita. Pangunahing balita. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Metro and Mega Manila. Sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo, arito ng mga pangunahing balita. Pangunahing balita. Senado may seryosong banta, nagpatupad na ng mahigpit na seguridad. Pre-trial conference sa Vice President Sara impeachment itinakda sa June 18. SONA 2026 ni Pangulong Bongbong Marcos magiging simple ayon sa Kamara. First Lady Liza at Senador Cayetano na ispatang nagchichikahan sa gitna ng gusot ng Senado. Senator Villanueva kukumpleto raw sa bagong mayorya ng Gatchalian Block. Bilang ng nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, sumipa na sa higit 40 tax deadlines pinalawig ng BIR sa rehiyon. Pulis sa Quezon City muling ibinalik sa serbisyo matapos ang nagkamaling termination. Bata na-excite sa balik eskwela patay sa SUV sa Antipolo City. Yan ang headlines ng ating mga pangunahing balita ngayong araw ng Miyerkules at 10 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Minus Jerry at Anthony Taberna. Kami muna ang inyong makakasama. Ako po Kisas Habson. Ako naman si Edniel Parrosa. Pangunahing balita. Bago sa ating mga pangunahing balita, atin namang balikan ang ating Malakas promo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Babcon Purple Eternity. Si Sherwin Alfaro RH6 ay nandyan sa Barangay Western Bikutan sa lungsod ng Taguig. Good morning, Sherwin. Yes, good morning, Kisses at Edniel. At dito nga sa bahagi ng Arca South, dito sa Western Bikutan, talaga namang mag-e-enjoy ka dahil pwede ka mag-jogging. Tignan mo naman, napakaganda ng lugar dito. Pero itong si tatay na nagta-tricycle, mantakin mo palagi, naka-DZRH yung kanyang cellphone. Ba? Ayun, no? DZRH sa tricycle? DZRH sa tricycle? Naka-tricycle. Hindi tayo Toto Max ngayon, ha? Pero nakahuli tayo na nagta-tricycle na naka-tune in sa DZRH. Wow. Tatay, magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Pangalan nyo? Jeric Kutin Dianalin po. Tatay Jeric. Kutin Dianalin po. Ano palayo nyo? Tong po, Tong. Hindi naman yung pangalawang pangalan. Tong po, Tong. Tong. Oo, si Tatay Tong. Okay, Tatay Tong, ngayon na lang. Tatay Tong, palagi ka naka-DZRH sa cellphone mo. Opo, sir. At dahil palagi ka naka-DZRH sa cellphone mo, sino paborito mong announcer tuwing umaga? Si Jerry Baha po, si Katuneng, Deo Macalma po, Angelo Palmores po, Grace Sansano po. Yo! Umabot sa probinsya. Umabot sa Aurora. Dahil paborito mo sila, ito meron ka 1,000 pieces. Yo! Salamat po talaga, sir. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa akin. Dahil pilay po ako, sir. Kahit namamasada po ako, pilay po ako eh.
Dahil mahirap lang po ako eh. Kailangan po talaga sir kasi pamilyado po eh. O, yan ang importante na kahit na may kapansanan, karamdaman, tuloy ang buhay. Opo sir, opo. Oo. Kasi paano po hindi ako mamamasada? Kaya ko naman po. Tama, yan, tama. tama. Oo. Patuloy ko na lang po mamamasada ko po. Oh, yan ang ano. Wala naman pong problema kung nakaupo po ako. Diba? O, tingnan mo yung mga batugan dyan. Yan. Payuhan nyo nga. Sana po yung may mga kapansanan po. Hindi yung mga batugan lang. Yung mga kapansanan na Yung wala, Oo, yung mga batugan lang. Hindi, kahit ano basta batugan. Oo. Yun po. Sige, magtrabaho po tayo. Yan. Oo. Gayahin niyo po ako pilay. Kahit na pilay po na masara rin po. Oo. Kaya naman po. Alam mo, Alhamdulillah. Tatay at saka Sherwin, yan ang mga gustong-gusto ni Katunying eh. Oo, yung mga nagsusumikap sa buhay. Oo. Kumbaga, na walang... kahit na may challenges, Oo. yan tuloy ang buhay. Tuloy. Oo. Walang nakakahadlang. Yan. Opo, oo. sir. Oo, Laban congratulations, lang ng sir. patas. Huwag kayong tumula doon sa mga congressman na Oo. Ano? ang laban nandun sa Sige. flood control. Oo. Opo. Sandali, Sherwin, si tatay. Maghanap buhay po talaga tayo. Mahirap lang po ako eh, sir eh. Oo. Tay. Mahirap lang po talaga. Ayos, ano. Opo, sir. Magandang umaga po, sir. Good morning, Tay. Congratulations. So, kamusta naman yung biyahe ngayon dahil dumaan tayo sa oil crisis eh. Oo, dumaan tayo ng bahagya sa oil crisis. Okay naman po. Kahit mahal po ang gasolina, nakakaraos din po. Oh, but, Nakatanggap ka ba ng ayuda nung nakaraan? kasama ka ba ron? Opo, pero marami pong tanong kasi bakit daw pilay po ako, namamasada po ako? Yung oil subsidy po. Hindi. Buti nga po ma'am, kaya ko po mamamasada Tama, ka ako tama. oo. Inaano lang Paano yon. po ako mabuhay kung hindi po ako mamamasada? Oo, siguro dahil dun sa Mahirap lang ano. po ako, sabi ko po. Oo. Ano lang Yun ang sabi yon, ko po sa assessment sa verification process para lang makasiguro na talagang namamasada. Ay, nakuha mo na ba? kayo. Nakuha mo naman, Tay. Nakuha ko naman po, Ayun, pero ang sabi niya sa importante. susunod, Kala ko, pag hindi wala mo ka nakuha. pang maipakitang Kinukuha ko na yung tubo paperwork, ko rito. hindi ka na namin bibigyan sa ayuda sa susunod na December po. Bakit Ay, daw? ganon, may ganon. Power ka? Opo, ang nirinasong ko na lang po, pangbayad ko po kako sa utang ito. Nako. Paano po kako, nangako po ako sa inuutangan ko. Hindi, anong dahilan? Paano po Ba't di ako ka bibigyan? Sabi ko sa sarili ko, paano po ako magiging fit to work? Pilay po nga ako eh. Oo. Ay, hindi pa pwede yan kay ano. Nako, siguro nga. Sabi nila po, Hmm. sila daw po ang magpapacheck up sa akin, libre daw po. O, yun Sabi naman ko pala sa sarili eh. ko, paano ako magiging fit to work? Pilay po ako eh. Habang buhay na yan, di ba? Alam mo, Sherwin. Tinanong pa po ako. Sherwin, yung kinakwento na yun ni tatay, ang tawag dyan, alam mo? Ano? Checkmate. Bakit? Checkmate. Wala kang mapuntahan. Oh, wala siya mapuntahan eh. Talaga eh. Wala siya mapuntahan eh. Ano yung susunod na hakbang? Kung pila yung isa. Oo. Ako, ang tawag ko Sir, dyan? ano po yun? Checkmate nga, tignan mo, wala na rin siya Wala na rin ako masabi. Ako ang tawag ko dyan, diskriminasyon. Oo. Porque ba ikaw ay pilay, kulang ang may diferensya sa katawan, hindi ka na po pwedeng maging fit to work. Tsaka trabaho nga ng gobyerno tumulong sa mga, di ba? Dapat nga maging, kumbaga, magsilbing inspirasyon pa nga sa kanila eh, di ba? Checkmate. Checkmate. Ang dami niya raw sinasabi. Ayan na, word of the day, checkmate. Wala nang hingi-hingi. Ano daw ang word of the day natin ngayong umaga? Checkmate. Yun! Dahil yung word of the day, eto meron kang Astron. Yan ang ating major component. Alagang Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre, labang ka-bloom ang uniforme ng iyong mga anak kapag ginamitan ng Charm Popcorn Purple Eternity. And speaking of lalabhan, ito ang pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt na dapat labhan gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity. Maraming salamat po talaga, sir. Dahil malaking tulong po talaga ito. Sa kagaya ko po na pilay, marami pong salamat talaga. Sherwin, Checkmate. Sherwin, bago natin bitiyawan si tatay, mayroon tayong anghel na nakatutok sa atin ngayon at na-inspire. Na-inspire sa sitwasyon ni tatay na namamasada pa rin kahit pilay. Magdadagdag o dagdagan mo na ngayon ng 1,000 piso, Sherwin. Ang galing-galing. Siya para sa'yo, tatay. Salamat talaga, sir. Marami pong salamat talaga. Yun. Malaking tulong po talaga ito, sir. Malaking tulong po talaga ito. Maraming salamat po talaga. Sa DZRH, maraming salamat po talaga. Congrats! Mabuhay ang DZRH!
Mabuhay po sir, mabuhay ang DCRH. Alright. Maraming salamat Tatay Tong. At nawa kayo kagaya ninyo Tatay Tong na may kapansanan hindi ito maging sagabal at magpatuloy sa laban ng buhay. Opo sir. Kasi kaya ko naman po, edi mamamasada. Ipagpatuloy ko na rin po yung pamamasada ko. Kasi kaya ko naman po, wala naman po problema. Ang problema nga lang po, kung makatayo ako, nagsasaklay po ako. Pero at least komportable, nagagawa mo yung trabaho. Opo. Yan, nako, importante. Kahit pa paano, masaya ka ngayong araw na to, Tatay Tong. Masaya po talaga ako, sir. Masaya po talaga. No. Dahil po, napili po ako sa ganitong ano pong malakas. Malakas ka sa amin eh. Bawiin ng 500. Dahil malakas ka sa amin, Tatay Tong, nagpapasalamat kami sa inspirasyon na dinala mo ngayong umaga sa ating mga kababayan. Maraming salamat din po. Milyong salamat po. Milyon. Ang dami naman nun. Hindi ko kaya yan lahat. Thank you very much, Tatay Tong. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, lagi tumutok sa DZRH. Baka na susunod nating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Babcon Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat kay Sherwin Alfaro. Congratulations kay Tatay Tong at syempre maraming salamat din doon sa ating nagdagdag. Ng 1 kyaw para sa ating winner for today. Sa ilang saglit, makabalikan natin ang mga pangunahing balita. Oras natin 7:14. Jerry Baha, Anthony Taberna, 2x2. Mayroon si Jerry Bahat, Anthony Taberna. Kami ho ang inyong kasama ngayong umaga. Ako po, Kisas Habson. Ako naman si Edniel Parrosa. Kausapin natin ang Office of Civil Defense. Kasama natin sa ating linya si Assistant Secretary Rafi Alejandro. Sir, good morning ho. Welcome ho ulit sa DZRH. Good morning. Good morning, magandang umaga. Opo, sir, unahan na namin din yung iba. Kumusta ho yung assessment so far, yung mga bagong data natin na pumapasok, kaugnay ho ng magnitude 7.8 na lindol dito ho sa Mindanao? Opo, ito nga, as of 6 o'clock this morning ay meron na tayong 1,953 recorded aftershock doon sa area, no? Kaya tuloy-tuloy pa rin po talaga ang pag-iingat dapat ng ating mga kababayan doon. Kasi ngayon, umaabot na po na halos 35,673 families covering around 199 barangays na apektado dito sa regions 12, 11, kasama na dyan yung 9 and Barm. So sa casualty naman, medyo nakakalungkot at ito nga, nakikiramay tayo sa pamilya. Umabot na po ng 45, no? Tumaas po yung casualty natin as of 6 o'clock this morning kasi meron pong dagdag na casualty na nai-report galing sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, no? 7 po ito naidagdag and isa sa Malita. So 8 po ang naidagdag as of this morning from the 38 kahapon reported, no? So nakakalungkot na balita ito, but tuloy-tuloy po ang urong ng ating mga search and rescue teams galing sa iba't ibang uniform service, no? Kasama na dyan yung Philippine Army natin, yung PNP, yung Bureau of Fire, at saka yung ating Coast Guard, no? So ngayon meron na tayong 3,773 personnel, mga uniform men natin, men and women na nakadeploy doon sa area na apektado. So again, ang concentration pa rin natin, Davao Oriental, dito sa General Santos and Sarangani. So sa damaged houses naman po, medyo tumaas po. Meron na pong 3,169 na houses na reported na damage. Halos 528 dyan ay totally damaged. So tuloy-tuloy po ang ating search and rescue and retrieval. Tuloy-tuloy po ang ating operations. Ngayon po ang ating Pangulo ay pupunta sa area, no, para i-inspect. Nandun po ang ating mga opisyales at tuloy-tuloy pong sinusupervise ang ating operation. So suspendido pa rin po ang classes sa Region 11, Region 12 and select areas ng Region 9 and Barm.
So ang ating pagtulong po, nangunguna dyan ang DSWD, halos 4.8 million worth of assistance na po, food and non-food items ang naibigay doon sa mga apektadong communities. Tuloy-tuloy po ang ating debris clearing, tuloy-tuloy po ang ating logistics na umuusad, no? We have deployed 21 assets, no? Aeroplano, barko, papuntang Jensan, South Cotabato, para po mabigay ang immediate needs, no, doon sa area. Asek, by the numbers, gaano nakalawak yung pinsala sa infrastructure, lalong-lalo na doon sa halaga nito? Ang pinag-uusapan natin dito, tulay, mga gusali, siguro kahit pangapaaralan, sir, kung meron na. Oo, meron tayong 562.8 million initial na damage to infrastructure. Ano? Ito yung pumasok na datos covering region 11 and 12. Meron tayong 29 road networks na apektado, 11 bridges, and ito nga, yung airport natin sa Jensan ay apektado. So, tuloy-tuloy po ang pagkuha natin ng datos. Nandyan po ang ating DPWH, kasama yung mga LGUs para po makuha itong mga estimates na ito. Kasi we are entering the 72 hours window, no? And talagang kailangan makuha na natin yung buong picture ng ating rapid assessment para po masagawa natin yung ating mag-shift tayo sa early recovery, no? Ngayon lang, meron lang tayong pinaprioritize na search and rescue dahil meron pa pong mga reported na hinahanap, and of course yung debris clearing. Sir, nabago po ba yung bilang ng mga nawawala? Kasi kahapon po ay nasa 4. Oo, meron na ngayon lang, no, nag-check tayo. Meron nga na-report sa akin na yung aming regional director doon sa Region 12, meron pong 4 naman na hinahanap ngayon sa Glan, no? So 4 sa Jensan, 4 sa Glan. So ito lang po ngayon ang pinaghahawakan natin as far as missing is concerned, but ito po, may binavalidate tayo na halos 17 na itong reported missing, no? Aside doon sa 4 na sinabi ko from Glan, 4 doon sa Jensan, meron po sa Sarangani province, meron din po sa Jose Abad Santos, no? Na hinahanap po doon sa area. So ang hinahanap po natin ngayon or reported missing nasa 17 na po. 17 katao. Sa 45 po na death toll natin, yan po ay under verification pa rin o confirmed na po itong lahat? Oo, meron namang mga body count yan. Ano? May mga actual body na yan na retrieve. Inaayos na lang mga papeles niyan para po maging verified. But meron na po yan. Meron na pong, yung iba, meron na pong cost. Karamihan kasi due to landslide na natabunan, lalo na dito sa Davao Occidental and sa Glan. But meron na pong mga ano yan. It's just a matter of matapos yung documentation para po maging validated. But ito na po ang numero natin, no? 45. And we are hoping na hindi na po ito tataas. At ito nga, nakakalungkot na balita. But ito nga, we are doing everything to account para po mabigyan po ng assistance itong mga apektadong pamilya. Sir, gaya nga nabanggit mo, papasok na tayo doon sa 72-hour time frame mula nung tumama yung lindol. Hindi pa tapos yung rapid assessment, pero gaano pa ba kalawak yung hindi pa natin nasusuri o nakikita? Kasi kahapon, kausap namin yung Sarangani, medyo mailang areas pa na hindi nila tanaw. Opo. Meron kasi napakalawak po kasi nung areang apektado, no. We have yung Sarangani, yung buong probinsya, yung Jensan, and ito nga, ratsyada yung ating mga helicopters na ginagamit para po mapuntahan yung mga munisipyong hindi pa po natingnan talaga ng maayos yung mga reports. Kasi yung mga reports natin for the last 24 hours, they come in trickles, no? Pero ito po, lahat po ng ahensya ay fully mobilized para po mabigyan ng assistance at makuha talaga yung mga tamang damage report. But ito po,
may mga pictures na po tayo. Talagang ang dami pong apektadong mga infrastruktura at of course yung community natin. Nabanggit niyo po yung malawak kaya medyo hirap po ano. Yun lang po ba ang nagiging dahilan kung bakit medyo kumbaga ay kulang pa yung ating assessment pa sa hanggang sa ngayon? Ito kasi we are challenged by of course yung communication, no? Medyo intermittent pa yung ating signal doon. Kaya po puspusan po ang DICT mag-deploy ng mga additional communications equipment, mga Starlink po doon sa mga hard to reach area. At ito po talagang we are utilizing yung all available air assets ng ating Philippine Air Force, yung ating mga barko po kasi meron pong islang apektado, yung Balut Island, para po tulong doon sa area. So lahat po we are fully mobilizing lahat ng mga available resources doon po sa area. Kasama na po yung ating Armed Forces, yung ating Philippine National Police, and of course yung Coast Guard at saka Bureau of Fire Protection. Last na sa akin sir, yung bukod po doon sa mga sinasabi niyong island reach area po, ano po yan? Yung mga by land, lahat naman po possible yung mga daanan, sir? Oo. Kaya lang, wala na totally isolated, no? Kasi ibang mga may landslide, may mga single lane, no? Minamanage po yan ng ating mga DPWH, yung National Highway. But so far, wala pong unpassable. Meron na po mga dami. Siyempre, hindi po maiwasan yan sa mga earthquake. But we are doing everything na ma-stabilize at magkaroon ng mga alternate routes. But so far, wala po talagang sinasabing isolated na lugar. Yung Balut Island po, napuntahan po yan kahapon. Nag-transport tayo ng mga biktima, no? From the island to Jensen and Glan para po mabigyan ng medical assistance. Sir Asek, may binabanggit ng Armed Forces at ang sinasabi ay may mga tumatawag daw na counterparts, military counterparts from other nations, nag-signify ng tulong. May mga ganito na ba kayong ina-assess o ini-evaluate sa ngayon? Yes, meron po. Kasi we have received offers of assistance sa ating mga partners or mga allies, no? We have the United States, yung Australia, Japan, Singapore na nag-o-offer na po. At yan po ay ina-evaluate yan ngayon kasama ang DFA. And of course, yung ating NDRIMC po. Inaayos na po yan. And as soon as we get the details, we'll get clearance from the President para po ma-process yung mga assistance na gusto po nilang ibigay. Anong klaseng tulong, sir, yung alok nila? May possibility ba na makita tayo ng assets, military ng ibang bansa dito? May possibility po na pwedeng mga assets na pwedeng gamitin sa rehabilitation or sa early recovery, no? Like dati, yung US po nagpagamit ng kanilang mga air assets. Meron din po mga technical assistance na binibigay and mga relief items na pwede nilang ipadala sa atin. So, combination po yan. Nandiyan naman po ang mga partner agencies nila na pwede po mag-implement ng kanilang assistance. So, aayusin po natin yan para po ang una nating bantayan dyan, hindi po magdoble sa isang lugar o hindi mapunta sa isang lugar lang yung mga assistance na yan. Dapat po doon sa higit ng nangangailangan, doon po natin dadalhin yan. Alright. Last na lang talaga, Asek. Yung mga senador natin ay nag-signify, magbibigay daw ng 1 month's worth of salaries, at least yung majority. At saka idadagdag ko na rin yung mga organizations na mga gustong tumulong. Saan po ba nila papadaanin yan? Direkta ho ba o dapat may agency na dadaanan, sir? Sa inyo ba lahat yan, kahit yung mga senador? Opo, by protocol po, DSWD po ang namamahala niyan. Doon po natin i-channel. We will just facilitate po na mapunta yan sa tamang lugar po. So yun lang po ang i-focus natin. We can provide the logistics, no? Pero ang central po na base po sa instruction ng ating Pangulo at ni Secretary Teodoro, lahat po i-manage po ng ating DSWD. Alright. Maraming salamat sa oras, Asek Rafi Alejandro. Thank you po. Maraming salamat din po at magandang umaga. Ang Office of Civil Defense Deputy Administrator, Sir Rafi Alejandro, nakatutok ang OCD ngayon dyan ho sa Kamindanawan, lalo pa ngayong araw ho ay bibisita si Presidente Bongbong Marcos dyan sa mga biktima ng lindol.
7:33. Oras, 7:39. tuloy ang mga pangunahing balita. Pangunahing balita. Ang National Bureau of Investigation sa pag-ubunyag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian dito sa DZRH 2x2 kahapon ay binabanggit na intelligence report o mano'y security threat sa Senado. Sabi naman kahapon sa mga reporters sa Kapkarami ni Interior Secretary John Vic Remulla, there's always a threat. At yung June 12 daw ay very critical para doon sa law enforcement agencies natin. Kaya isa yan sa mga abangan ho natin sa mga sunod na araw. Kung babalikan natin itong perimeter ng Senado, ang binabanggit ng NCRPO sa ngayon ay wala pang banta sa labas ng mataas na kapulungan. Still, nakatutok dyan ng National Police. Kasama natin si Giselle Ricaport, RH15. Giselle? Walang namomonitor yung pulisya na banta sa seguridad dito sa labas ng Senado. Sabi sa DZRH News ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin, binabalidate din daw nila yung impormasyon na may security threat sa mataas na kapulungan. Pero kung sa loob na anya ng Senado ang pag-uusapan, wala nang kontrol ang kapulisan doon. Ayon kay Abirin, bantay sarado ngayon ng may higit 200 pulis itong labas ng Senado at daragdagan pa raw yan kung kinakailangan. Araw-araw anya yung police deployment dito sa area dahil inaasahan din yung araw-araw na mga pagkilos o pagtitipon. Nananatili yung barbed wire barricade dito sa labas ng Senado na ngayong linggo lamang inilagay. Inalis na rin yung tent ng mga Duterte supporter sa northbound lane nitong Jokno Boulevard. Mas istrikto rin yung ipinatutupad na seguridad ng Senate Sergeant at Arms at mga security guard pagpasok pa lamang ng main gate. May isinasagawang underneath inspection mirror sa mga papasok na sasakyan at may nakapaskel na rin dito na dapat huminto yung sino mang papasok para sa vehicle check, pinabababa yung bintana ng sasakyan, hinahanapan ng ID yung mga papasok at tinatanong kung ano yung kanilang pakay. Kahapon nga sinabi ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na may security threat sa Senado batay sa nakarating sa kanilang intelligence report, kabilang na yung mula sa National Bureau of Investigation. Pero sa NBI Director Attorney Melvin Matibag, tikom pa rin yung kanyang bibig hanggang sa ngayon. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Ito, demolition din nito pero hindi sa politika. Banta daw po ng demolition sa mga nasunugan sa Tondo, Maynila, idinulog kay Yorme Isko. Ibalita mo yan, RH9, Tina Nolasco. Kisses, nagpasaklolo nga sa tanggapan ni Manila City Mayor Isko Moreno ang mga residenteng nasunugan sa Mayhaliga Street sa Tondo, Maynila. Dahil ito sa pangambang hindi na makabalik o makapagpatayo ng bahay dahil sa umunoy planong demolisyon sa naturang lugar. Hinaing ng mga residente, ang ilan sa kanila ay hindi na pinababalik pa dahil nais nang kunin ng pribadong may-ari ang lupa na kinatatayuan ng kanilang bahay. Pagitiyak naman ng alkalde bilang datihan niyang squatter, nauunawaan niyang hirap at pangambang dulot ng kawalan ng sariling tahanan at hahanapan ng solusyon ang hinaing ng mga residente alinsunod sa batas upang matulungan sila na mapanatili ang kanilang tirahan at magkaroon ng kapanatagan. Sa ngayon, ilan sa mga nasunugan ay hindi pa rin nakababalik sa kanilang lugar dahil sa walang panggastos at nagdadalawang isip na muling itayo ang tirahan dahil nga sa banta ng demolisyon. Matatanda ang noong April 30 nang sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Mayhaliga Street, corner Magsangkay Street, Barangay 264, Tondo, Maynila, na umabot sa fourth alarm at ilan sa mga nakatira rito ay 3 beses nang nasunugan. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Inatasan ng Court of Appeals ang Philippine National Police na i-reinstate ang police na si Police Colonel Fernando Ortega na itinuturing na nagbitiw sa tungkulin ng 2023 matapos madawit sa illegal drug trade sa liham na ipinadala noong Enero 29 ng 2023 kina Pangulong Bongbong Marcos at nooy Interior Secretary Benhur Abalos. Sinabi ni Ortega na handa siyang maghain ng courtesy resignation oras na mapatunayang may pananagutan siya. Gayunman,
Noong July 2023, isang panel na pinamunuan ni na dating PNP Chief, Police General Benjamin Acorde Jr. at dating PNP Director for Personnel Records Management, Police Major General Robert Rodriguez, ang nagdeklara kay Ortega bilang resigned. Sa desisyong inilabas ng 3rd Division ng Court of Appeals, pinagbigyan ng apela ni Ortega at inatasan ng pulisya na ibalik siya sa kanyang dating posisyon bilang Deputy Director for Administration ng Quezon City Police District. Naaresto na ang sinibak na Police Lieutenant Colonel na si Rafael Dumlao III na itinuturong utak sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju noong 2016. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nahuli si Dumlao sa isang bahay sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City matapos na makatanggap ng intelligence report ang PNP-CIDG. Kwento ng kalihim, 3 linggong sinurveillance si Dumlao matapos nilang matanggap ang impormasyon habang may nakatutok din sa kanyang online activities. Naawi sa pagkasawi ang masaya sanang pamimili ng school supplies makaragbabangga ng sakyan ng isang 4 na taong gulang na batang babae sa Antipolo City. Sa ulat ng pulisya, nawala ng preno ang sakyan na minamaneho ng isang 39 anyos na babae. Dahilan upang masalpok nito ang tricycle at motorsiklo bago magpagewang-gewang at dumiretso sa sidewalk kung saan naglalakad ng biktima kasama ang ina. Kwento ng ina ng biktima, excited pa sana ang kanyang anak nang umalis sa kanilang bahay upang bumili na gamit sa eskwela. Dinala pa sa ospital ang biktima ngunit idineklara ring dead on arrival habang sugatan naman ng 6 na iba pa edad 18 anyos hanggang 58. Nagkasundo ang bagong majority block na i-donate na lamang ang isang buwang sahod sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay Senator Ping Lacson, nagkasundo ang grupo na pag-isahin ang 300,000 o 300,000 piso na sweldo para makalikom ng 3.6 million pesos na idodonate para sa pagkain, malinis na tubig, gamot at temporary shelter. Pinalawig ng Bureau of Internal Revenue ang hanggang June 30 ang deadline para sa tax filing, payment at document submission sa mga lugar na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol. Epektibo ang kautusan sa Revenue District Offices sa General Santos City, Sarangani at South Cotabato, alubang naapektuhan ng malakas sa pagyanig. Sa memorandum na inilabas ng BIR, hindi maaring patawan ng multa, surcharges at interest ang mga taxpayer na hindi makahabol sa original na deadline na June 8 hanggang sa 29. Gayunman, obligado mga ito na iproseso ang kanilang mga buwis sa loob ng extended deadline na June 30. Nilinaw naman ng palasyo na walang kinalaman sa politika ang naging pag-uusap ni na First Lady Liza Araneta Marcos at Senador Alan Peter Cayetano sa isang pagtitipon ng mga negosyante noong Lunes ng gabi. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kumustahan lamang ang namagitan sa dalawa na parehong imbitado sa aktibidad. Sinabi ni Castro na batay sa ibinigay na impormasyon, magiliw at formal o informal lamang ang naging pag-uusap ng dalawa. Walang magiging red carpet sa gaganaping State of the Nation Address si Pangulong Bongbong Marcos na nakatakda sa July 27. Ayon sa Interagency Coordination Meeting para sa paghanda sa ika-5 SONA, ipinahayag ni House Secretary General Reginald Velasco na ang pagdiriwang ay gagawin sa mas payak na paraan. Bito'y bilang pakikiisa sa mga hamong kinaharap ng bansa sa ipinamahaging imbitasyon nakaspecify sa simple dapat ang kasuotan. Dagdag pa, bagamat simpleng paghahanda, naratiling isang mahalagang pambansang okasyon. Ang SONA na naglalayong ipahayag ang kalagayan at direksyon ng pamahalaan sa darating na taon. Samantala, itinakda na sa June 18 ang pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa abiso ng impeachment court, pinadadalo si presiding officer at acting Senate President Sherwin Gatchalian, si Vice President Sara at ang House Prosecutor sa pre-trial conference na gaganapin sa Senador Claro Recto Room sa Senate Building alas 9 ng umaga. Obligado ang parehong panig na humarap sa personal sa pamamagitan ng kanilang counsel para talakayin ang mahahalagang usapin gaya ng pagtukoy ng mga testigo, pagtatakda ng trial dates at pagkakasunod-sunod ng presentasyon ng mga ebidensya. Nilinaw naman ng korte na hindi bubuksan sa media at sa publiko ang naturang conference para matiyak ang malayang diskusyon. Pangunahing balita.
Oras natin sa buong kapuluan, 7:49. Pangunahing balita. Ibinunyag ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na may natanggap silang banta sa seguridad ng Senado. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Gatchalian na agad nagigpit ng seguridad ang loob ng Senado matapos ang intelligence report mula sa National Bureau of Investigation. Layunin nitong matiyak ang kaligtasan ng mga senador at ang higit sa 2,000 kawani na mataas na kapulungan. Hindi naman sinagot ng senador ang tanong kung konektado mga banta sa Senado sa umuugong na ulap na lulusubin din ang Malacanang sa darating na June 12. Doon sa June 3 session, klaro kung sino ang hinalal na Senate President pro tempore at klaro rin kung sino ang Dinahing balita. Samantala, lumakas pa ang mga ugong na posibleng makuha na ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang ika-13 boto na magpapatibay sa kanilang liderato sa Senado. Ayon sa political analyst na si Edward Chico, hindi siya magugulat kung lilipat sa Gatchalian block si Senador Joel Villanueva na magbibigay sa grupo ng mayoryang 13 senadora. Sinabi ni Chico na kung mangyayari ito, hindi na umano kakailanganin na dalhin pa sa korte ang sigalot sa liderato ng Senado dahil magkakaroon na ng malinaw na mayorya ang kampo ni Gatchalian. Pangunahing balita. Nanonood ang Armed Forces of the Philippines sa mga kaganapan sa bansa, kabilang na sa issue na liderato sa Senado. Pero iginiit ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na hindi mandato ng militar ang makialam sa politika. Sagot yan ni Browner sa tanong ni Congressman Pulong Duterte kung nakikita ba ng AFP ang nangyayari sa pamahalaan. Sa panayam sa Camp Aguinaldo, pinaliwanag ng general na gumagana ang institusyon at proseso tulad ng anti-corruption hearing. Of course, nakikita namin yung nangyari sa ating bansa. Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. That is not our mandate. Kinumpirma naman ng Pag-asa na nararanasan na ngayon ang El Nino condition sa Tropical Pacific. Ayon sa State Weather Bureau, may 80% na posibilidad na tuluyang maging ganap na El Nino event ito at magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng 2027. Karaniwang nagdudulot ang El Nino ng mga mas mababang antas ng pag-ulan sa malalaking bahagi ng bansa. Maaari din itong magresulta ng tagtuyot at kulangan ng supply sa tubig. Magandang dilag. Ay, sino itong misis ng actor-politician? Diba? Politiko pa rin. Ang masyadong malakas daw ang personality. Wow. Mas sinusunod daw ng mga staff kaysa sa mismong actor-politician. May tawag dyan si Jerry. Aha. Under. Alamin natin ang detalye mula kay Tita Morley Alinio. Tita Morley, good morning. Yes, magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Kisses. Good morning tayo at syempre Papa Edgar. Well, nakakaloka sa Super Mega Kabaliw ang nakarating sa ating chika na kung saan itong misis ng isang actor politician ay mas mataas pa ang boses kaysa naturang aktor na politician na. Well, sa tanggapan umano ay mas kinatatakutan pa to ng mga staff na isang sabi lang talaga ay kailangan sundin or else tatalakan sila ng bonggang-bongga. Ang sabi sa atin na nakarating na chika ay ito daw si actor ay under love. Susunod-sunuran sa pag-ibig niya kay Pisis. Kaya pinibigyan ito ng power para gawin ang mga gusto nito. Although hindi naman dapat makialam ito dahil hindi naman ito kalal ng mga taong bayan. Pero dahil sa misna siya, pera, ayun, yung mga staff niya, politician, takot na kanya. Ang nasabi, actor politician, Ayan. na may maldita mo, at nakikialam na misis ay ang actor na si... Alam mo, ang balat nito, hindi ito maputi Parang kayo dito, parang moreno ang balat nito. Guwapo, ayan. At saka siya, parang kabilang siya doon sa ang pangalan niya, parang
Ang dating parang may pagkasuka. May pagkasuka, oh. Ayan. Yan ang ating DZRH show status news. Ako po ay yung RH47. Teka, hi muna kay Mami Sherry Ramirez. Ako po si Morley Aninyo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, salamat. Tita Morley. Ay, binabati natin ang happy 18th birthday. Oh. Si Attorney Rina Seco. Attorney Rina, happy birthday. Happy birthday, Attorney. Kape-kape na. Pabati rin sa happy birthday. 18th birthday rin ito ha. Si Oh. Pamela Rose Oliñares. Happy birthday. Ng kay Tome Binangonan Rizal. Oh, Pinapabati ni Sherwin Alfaro. At syempre, babati ko na rin ng birthday. Happy birthday aking kapatid, bunso namin. Aba. Si Carl John Parosa. Carl Nagdiriwang ngayon ng John, ilang taon na to? birthday. 19. 19 anyos na. Oo. At ito pa. Ito, hindi daw to under. Pero, umabot sa 39th wedding anniversary. Si Mr. Mar Urbano at Ay, syempre Kuya si Miss Annie o si Ma'am Annie Urbano. Si Morning sa inyo. Mrs. Congratulations, anniversary. Happy Oo. wedding anniversary. Si Joshua Lau nakatutok sa atin. Si Peter Paul Duran at si Alexandria Denise San Juan. Thank you ho. Oras natin sa buong Pilipinas. Susunod na damdaming bayan with Lakay Dayo Makalma. 8. Sakto yung punto. Alas 8 ng umaga. This time check is brought to you by ACS